Ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balitang hatid ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Rafi. Nakuha na ng CCTV ang isa umunong ng scam sa may-ari ng tindahan sa Calasiao, Pangasinan. Habang sa Bao, Camarines Sur naman nahuli cam din ang panluloob ng dalawang lalaki sa isang tindahan. Ang mainit na balita hatid ni Chris Novello ng GMA Regional TV. Sa pool sa CCTV ang panloloob ng dalawang lalaki sa isang tindahan sa Bao, Camarines Sur. May dalang flashlight, patalim at cutter ang mga ito. Nang mapansin ang CCTV camera, biglang nagtakip ng mukha ang mga lalaki at saka ginalaw ang CCTV camera. Ay, sobra pong takot ako pagpasok ko, sabi ko, bakit bukas yung bintana, tapos yung door bukas, tapos ang tindahan may bukas. Sabi ko, mahayunas mga kwarta. Nakuha ng mga sospek ang nasa 700 pesos na benta ng tindahan, mga sigarilyo at soft drinks. Ayon sa mga pulis, dumaan sa bakod ang mga sospek at sinira ang lock ng tindahan. Nagpapatuloy pa ang investigasyon para matukoy ang mga salarin. Arestado ang isang lalaki matapos maaktuhan ang pagnanakaw niya ng construction material sa Calasiao, Pangasinan. Sinira raw ng sospek ang bakod na gawa sa bakal para makapasok sa lugar. Natangay ng sospek ang siyam na tangke ng LPG, pinto at construction materials na aabot sa 50,000 pesos ang halaga. Nang maaresto ang sospek, napag-alaman na siya rin ang tumangay sa mga nawawalang gamit sa isang ginagawang bahay sa loob ng compound. Ayon sa Calasiao Police, nahulihan din ang sospek ng isang pakete na naglalaman ng marijuana. Dalawang kaso, sir. Ito yung tape, kakasuhan natin ng tape at saka sa paglabag ng Republic Act 9165 po, sir. Dahil dun sa nahuling marijuana po sa kanila, sir. Sa possession po. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang sospek. Isang lalaking nagbebenta ng yero sa murang halaga ang nagtungo sa isang sari-sari store sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Nagkataon naman na nangangailangan ng yero ang may-ari ng tindahan kaya pumayag siya sa alok ng lalaki. Pumara ng tricycle ang lalaki, isinama ang anak at mga pamangkin ng may-ari ng tindahan para kunin ang mga yero. Habang nasa biyahe, kinuha raw ng sospek ang paunang bayad na 7,000 piso at saka pinababa ang mga sakay na kaanak ng sari-sari store owner. Hindi naman na dumating, isang oras na yung nakalipas. Tumakas na siguro. Sinundan pa rin namin yung tricycle na sinakyan. Sa Dagupan City raw nakitang bumaba ng tricycle ang lalaki. Ang pakilala raw ng lalaki, isa siyang construction worker. Kasi parang naaligaga na rin ako. Yung pagkukwento niya kasi parang kapanipaniwala. Kaya niwala kami agad. Magsilbing aral na lang siguro. Huwag na lang basta-basta magtitiwala ka agad. Sa mga negosyante po natin, sana po lahat tayo maging aware po sa mas paligid natin na double check natin. Nandyan yung lagi nating i-check, i-verify natin kung sino man yung mga kausap nating tao para maiwas tayo sa mga scam. Nasunog ang isang bahay sa San Pedro, Laguna. Nasawi sa insidente ang 25 anyos na family driver ng may-ari ng bahay. Ito po ay may nalimutan na niluluto sa kanyang kitchen area. Lasing na lasing ng gabing iyon. At nung nakita po ng mga testigo natin na umaapoy na po yung parting kusina, ay agad po silang ginigising. Pero ayaw po nitong bumangon at parang nagpupumiglas na maiiwan. Sa laki ng apoy, hindi na raw nailigtas pa ng mga kasamahan ang biktima. Na-recover na ng mga bumbero ang katawan ng biktima. Bukod sa bahay, damay rin sa sunog ang isang junk shop at bahagi ng isang commercial building na pagmamayari rin ng amo ng biktima. Nasa 3 milyong piso ang tinatayang halaga ng pinsala. Chris Novello ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.